Praise God. Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Kumusta po kayo? Pabuti ng pabuti, paayos ng paayos, papogi ng papogi, payaman ng payaman, pabanal ng pabanal, padami ng padami. Parang naubos na ata ni Mark ang palakpak nyo Pwede bang bigyan natin ng the best na palakpak si Jesus? Yung para kay Jesus. Yan. Thank you, Lord. Okay. Ang ituturo ko po or i-share ko sa inyo ngayong umaga sa biyaya ng Diyos ay the most excellent way. Sabihin mo nga, the most excellent way. Ayan. Sa 1 Corinthians chapter 12 po, nag-share po si Pablo sa church patungkol sa iba't ibang mga gifts o kakayanan. Sinabi ni Paul na merong mga biniyayaan o binigyan ni Lord ng kakayanan na mag-prophesy. Ano ba pag sinabing prophecy? Yung kayang magsabi ng mga things to come. Yung mga tipong kayang sabihin kung sino ang makakatuluyan mo kung single ka, syempre. I'm not talking doon sa may asawa na, ha? Diba? Sinong may gusto na may ma-encounter, makausap kang propeta? Diba? So that's a gift from the Lord. At may mga kilala po tayong ganyan who can tell you the things yet to come. Meron din naman pong gifts of healing or those who can pray for you tapos gagaling ka sa iyong sakit karamdaman. Sinong naka-experience na ng ganon? Meron ding gifts of miracle. Marami yan. Merong gift of tongues. I heard merong she received that gift noong worship night. Diba? What else? Meron ding, kung may gift of tongues, napakahalaga rin na meron yung gift of interpretation of tongues. Yung nai-interpret kung ano yung mga sinabi nung merong gift of tongues. To edify the church. Para malaman natin the meaning, what God wants us to say. At marami pang iba. At ito po iba't ibang uri ng paglilingkod. Meron din namang mga tinawag bilang mga maging apostol, maging pastor, maging ebanghelista, tagapagturo. Meron ding biniyayaan na napakasipag, tulong ng tulong. Alam niyo, napakahalaga rin po sa gawain o sa church yung may mga matutulungin. At marami pang iba. That's the first part of 1 Corinthians chapter 12. Tapos, yung gitna, hanggang padulo, idiniscuss naman ni Paul yung iba't ibang paglilingkod. Inihalin tulad niya sa katawan ng tao. Sabi niya na ang paglilingkod daw ay parang iba't ibang bahagi ng katawan. Lahat ay mahalaga, lahat ay kailangan. At hindi daw pwedeng mag-away-away yung mga body parts. Hindi daw pwedeng sabihin ng kamay sa mata na ikaw ay hindi mahalaga. Hindi rin pwedeng sabihin ng tenga o ng ilong sa paa na hindi ka mahalaga. So, ipinapakita lamang po ni Paul na kagaya ng katawan ng tao, ang bawat paglilingkod ay mahalaga. Walang malaki o maliit na paglilingkod. Kahit pa raw yung mga paglilingkod na hindi laging nakikita, ano ba yung paglilingkod na hindi nakikita? O kung tawagin natin ay backstage ministry. Sila po yung mga naglilingkod, may ginagawa para sa kingdom ni Lord, pero hindi sila kita. Sila po yung mga hindi nakikita sa stage. Pero may parteng malaki na ginagampanan sa paglilingkod po sa Diyos at sa kaharian ng Diyos. Sino sila? Sila po yung mga nagpe-pray. Meron ba po ba kayong nakitang nagpunta rito sa unahan? Grupo ng mga kalalakihan o kababaihan at di nagpray sa unahan? Wala. But I saw a group of momshies, mga mami, pumupunta sa office, doon sa gilid o doon sa likod, doon sa hindi kita.
At sila pong lahat nagtutulong-tulong, they pray. Yan ang mga backstage ministry. Sino pa? Sino po rito ang pinakamaagang dumating kanina? Bukod sa mga may ganaps. Yung a-attend ka lang at ikaw ang pinakamaagang dumating. Anyone? Meron po ba dumating ng 8:55? Si Ryan? Anong oras ka dumating, Ryan? 8:14? 8:42. Walang 8:14. Walang babago ko nakain noon. 8:42. Diba? So, siya yung pinakamaaga na a-attend, 8:42. Pero sino po yung gusto kong banggitin? Hindi ko napapangalanan, pero isa pa pong example ng backstage ministry ay yung earlier than 8, naririto na to clean the church and to prepare or to fix the chairs. Yan. Akala kasi nung iba, ang paglilingkod lamang ay yung nakikita nila eh. Kaya nung na-challenge, ikaw na in love kay Lord, ang in love, naglilingkod sa minamahal. Na-challenge naman itong nakarinig. Sige, maglilingkod na po ako. Ano mga pamilyan? Di yung nakikita laang. Ako po yung magpipreach din ng word. Ako po yung magpapastor. Ako po yung magda-drums, magigitara. Ako po yung kakanta. Pero hindi lamang po natatapos ang paglilingkod diyan. Are you getting me? Maraming klase ng paglilingkod at ang isang pinaka at talaga namang pasensya na pero ito'y paborito ko, ang pagla-life group. Ito ang klase ng paglilingkod na talaga namang sinabi ni Jesus, gawin na ninyo. Hindi dahil sa mas mahalaga siya kumpara sa ibang paglilingkod. Sabi ko nga sa inyo, walang malaki, walang maliit na paglilingkod. Iniha-highlight lang ito ni Jesus kasi ito ay urgent. Ito ay kailangan na. Ano bang ginagawa ng pagla-life group? We go win souls and we make disciples. Ipinapakilala natin si Jesus sa marami at ginagawa silang disipulo ni Jesus. Bakit ito'y kailangan na? Dahil malapit na pong bumalik si Jesus. And we all know na ang walang relasyong totohanan kay Jesus at hindi tumanggap sa Kanya bilang Kanyang Diyos Panginoon tagapagligtas, hindi makakapasok ng heaven. At ayaw natin na may magkakaganon. Amen ba? Ayaw natin, most especially our loved ones and friends, na hindi natin makakasama sila sa langit. We want everyone to be saved. That's why we're doing the Great Commission. We go win souls, we make disciples. Yan ang isa pang matindi, maganda na paglilingkod. At hindi maiwasan na dyan sa paglilingkod ay nagkakaroon ng pagtatagisan. Akala nung iba, mas magagaling at mas magaganda ang uri ng paglilingkod yung mga nakikita din sa unahan. Ayan ay may cons and pros, pero mas madalas at mas marami pa rin ang lamang ng mga naglilingkod sa backstage ministry. You know why? Mukha lang kasi namang celebrated itong nasa unahan. Pero mas susceptible po kami dito sa attack. Lalo na po yung naghahayag ng salita. Ang taas-taas ng standard. We will not talk about that. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo, church, na ang bawat paglilingkod ay pare-parehong kinalulugdan ng Diyos. Amen? At hindi kailangang magtagisan. We are a team here. We're not competitors. We're a team. At ang pagkukulang ng isa ay pupunuan ng isa. Are you there? So, sabi ni Paul sa church, yang bawat paglilingkod ay parang mga functions ng mga parts ng katawan, ha? Iba't iba, pero lahat mahalaga. At bumubuo yan ng iisang katawan at saan niya inihalin tulad ang katawan? Sa church. So, speaking of paglilingkod, after i-share ni Paul ang mga gifts na natanggap ng church from the Lord, after i-discuss ni Paul ang mga iba't ibang uri ng paglilingkod, bagamat iba't iba pero pare-parehong mahalaga at lahat ay kailangan, sinabi niya ang isang napakainam na paalala. Sa kaduluduluhan po ng 1 Corinthians chapter 12, makikita niyo po doon yung verse 31 at ang sabi po ni Paul doon ay ito, "And yet, I will show you the most excellent way."
and yet I will show you the most excellent way. So, after discussing everything, at nakita natin last verse na ng chapter 12, parang may pasuspense pa si Paul, parang may pabitin pa, parang hindi pa siya tapos. Sabi niya, ganito ang mga natanggap natin na gifts from the Lord, gagamitin natin yan sa paglilingkod. Tapos sinabi ni Paul, ito ang mga iba't ibang klase ng paglilingkod. Tapos sinabi niya, iba't iba yan, pero lahat yan kailangan, lahat yan mahalaga, at tayo iisang katawan. And then, sabi niya, at ngayon, sasabihin ko sa inyo ang pinakamainam na paraan. Tay. Sabi mo kanina, Paul, pantay-pantay lang yan, pare-pareho lang yan mahalaga. Tapos biglang sasabihin mo ngayon, merong pinakamainam. Ano iyang pinakamainam na yan, Paul? Gusto naming malaman. Sino po ritong gustong malaman? The most excellent way. Amen? Yan po ang pag-uusapan natin today. Once again, pinamagatan ko pong the most excellent way. Let's pray. Father, turuan niyo po kami. Ipakita niyo po sa amin the most excellent way. We thank you for this wonderful day na kami po ay nakapag-church. We thank you sa biyaya, privilege to worship you. Forgive us sa aming mga kakulangan, kalabisan. Cleanse us with your blood, O Lord Jesus. And thank you for the grace of forgiveness. Holy Spirit, we pray, kayo po ang magturo sa aming lahat. Teach us the most excellent way. We dedicate to you this day. We dedicate to you this Sunday service. Be blessed, O Lord. To you alone, all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. The best pong palakpak para kay Jesus. Sabi ko nga kanina, yan na ang kahuli-hulihang verse sa chapter 12 ng 1 Corinthians. So, pupunta na po tayo sa susunod na chapter, which is 1 Corinthians chapter 13. At magkaka-idea na kayo, lalo na kung familiar kayo sa 1 Corinthians chapter 13. Sabi niya doon sa verse 31 ng chapter 12, and yet I will show you the most excellent way. And then, on 1 Corinthians chapter 13 verse 1, binalikan niya uli yung mga gifts na may kasama ng paglilingkod. Sabi niya, if I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Sabi ni Paul, kung ako man ay nakakapagsalita sa lingwahe ng tao at lingwahe ng anghel, matindi ito, heavenly language. Ngunit hindi naman ako nagmamahal, ako ay para lamang batingaw na umaalingaw-ngaw. And on verse 2, sabi niya, if I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. Matindi rin ito. Ano sabi ni Paul? Kahit pa ako marunong mag-prophesy, nalalaman ko lahat ng misteryo, at alam ko ang lahat ng karunungan. Siyempre, hindi kasama yung karunungang itim dito, ha? At ako'y may pananampalatayang kayang magpalipat ng bundok. Yata na may nasabi ko na nung minsan dito, yung nautusan mo, ang bundok makulot, lumipat sa tabi ng bigain, lalo nang lumamig. At sabi ni Paul, magawa ko man ang lahat ng iyan, pero wala akong pag-ibig. Ano sabi niya? I have nothing. And in verse 3, and sabi ron, if I give all I possess to the poor, and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Ano sabi niya? Kahit pa daw siya'y ipamigay ang lahat ng pag-aari niya sa mahihirap, ibigay ang kanyang katawan sa matitinding hirap dahil sa paglilingkod, pero wala siyang pag-ibig, ano sabi niya? I gain nothing. So, anong gusto ko makita ninyo rito? Anong gusto ni Paul na ipakita sa atin? Sabi niya, yet I will show you the most excellent way. And this is the most excellent way. Love. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, the most excellent way is love. Tunay nga naman kahit pa anong gilas mo, ano kang standing na ng ating gilas? Maalaala ko. Hindi ako nakakapagpuyat na Asa na ako sa replay at sa post ninyo.
Ano ga? Kamusta guys? Standing. Pang-ilan ga tayo sa bracket? Uuwi na? Baga naman yan. Di pa ako nakakapanood. Miski isang laban, uuwi na. Anyway, at least. Pero, sabi ko nga sa inyo, anumang gilas mo sa ginagawa mo para sa haharian ng Diyos, anumang sipag mo, anumang consistent natin sa ipinagagawa ng Diyos sa atin, ano pang titindi ng gifts na na-receive mo from the Lord at ginagamit mo sa paglilingkod for the kingdom of the Lord, kung wala ka namang love o nakalimutan mo na ang pag-ibig, ano sabi ni Paul? Baliwala. Ito yung sinasabing kahit anong galing mong mag-disciple, kahit anong galing mong magturo kung paano mag-win din, paano mag-win doon, kahit pag-aano karaming tao ang nadala mo sa paanan ng Diyos, kung nakalimutan mo namang umibig, sayang. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, sayang. Anong sayang ang tatuon? Sayang lang pinasasabi ko. Okay. So once again, the most excellent way is love. Let's make sure na in everything that we do, lagi pa rin kalakip noon ay pag-ibig. Minsan kasi, ang gagaling natin, ang gigilas, ang sisigasig, pero nawawala yung love. Are you with me? O siya, closing prayer na tayo at nang tayo maaga makauwi. Lord! Joke lang po. May kukwento ako sa inyo. Sino pong nakabalita na lumubog ang Titanic? Yung hindi pa nakakabalita, ina-update ko na kayo ha. Lumubog po ang Titanic. Ang barko na sinasabi na at nagkine-claim ng mga may kanya na even God cannot sink it, ay launching pa lang ha, launching. Unang biyahe, lubog agad. At hindi nakialam ang Diyos para pakitang walang uubra sa Kanya. Yelo lamang ang nabangga, lubog na Kita nyo gayon. Samantalang yung rep ninyo, lagi na lang napapabangga doon sa naninigas ninyong freezer Hindi naman nasisira, hindi nagigiba. Mas matibay pa ang rep nyo kaysa sa Titanic. Okay. Kidding aside, pero alam ko nabalitaan yan ninyo na lumubog ang Titanic. At sino ang pinakakilala ninyong mga nakasakay doon? Ha? Si Jack. Anong ipilido? Anong Hanma? Iba yun? Si Jack Hanma, iba yun. Hindi ko sa Titanic napanood yun. Kapatid yun ni Bake. Anong pangalan, anong apelido ni Jack? Anong Angel? O, yain na. Nahihirapan kayo Ano pang pangalan ng isa, yung kapartner? Rose. Anong Poy? Rose. Ano apelido? Yain na. Hindi ko rin naman alam, kaya nga tinatanong ko sa inyo. Si Jack at si Rose, di ba? Talaga namang, yan ang natatandaan natin. Sa dami-rami ng sumakay doon. Wala na tayong pakialam, basta pogi si Leonardo DiCaprio. Ano ang pangalan ng babae doon? Si? Okay, bahala na kayo. Hindi ko kilala. Okay. Pero meron pong isang sumakay din doon na siya less celebrated. Kaya na sineselebrate natin si Jack at si Rose dahil sa kanilang pag-iibigan. Di ba? Na kahit nakalubog na sa nagyeyelong tubig ay nananatiling mainit ang pag-ibig. Sheesh! Sabi mo nga dyan sa katabi mo, lalo kong nilalamig na yan sa lakas ng aircon. Sensya na ho kayo ha. Itinodo po natin yung 3 aircon dahil naglalambing ho yung aircon sa likod. Naglambing ho siya, nasira po ang compressor. At ang sabi po ng manggagawa, palitan na lang daw ng compressor. Sabi ko, yun naman pala, di papalitan. Sabay sabi nung manggagawa, at kahit po palitan ng compressor, masisira ho uli. Sabi ko, talaga ito, ang suggestion ito, hindi ko maintindihan kung ano. Ay ano po, ibibili po natin ng compressor? Hindi, bibili kaming bagaw.
Sabi ko, bibili tayong bago. Sabi nung nga ngayon nag-church, nakaramay pa ng pagbili ng aircon nga ngayon naman dumating din eh. Anyway, yan naman pagtutulong-tulungan ng mga willing. Okay? Kaya natin yan sa biyaya ni Lord. Okay. So, sino pa? Ito, meron ding isa pang karakter. Ang tindi rin, naglalagablab ang pag-ibig kahit sa napakalamig at nagyayelong tubig. And his name is Reverend John Harper. Alam ko na, ikwento ko na ito minsan pero ikukwento ko uli. His name is Reverend John Harper. Sumakay din po sila. Sila po isa sa mga nakasakay ng Titanic. Kasama niya po yung kapatid niyang babae at yung kanyang anak na babae. And this what happened. Di ba, alam naman natin, lumubog yung Titanic at nung panahong lulubog na ito, si Reverend John Harper po ay merong slot sa lifeboat. Limited lang po yung lifeboat. Mas marami po ang pasahero kaysa doon sa lifeboat. At si John Harper po, si Reverend Harper, ay merong slot sa lifeboat. Siyempre, kasama yung kanyang kapatid na babae at saka yung kanyang anak na babae. So to make the long story short, i-give up po niya yung kanyang slot. Ibinigay niya sa iba. Di syempre, nagpo-protest yung kanyang anak at yung kanyang kapatid. Sabi, hindi, dini ka. Iligtas mo sarili mo. At alam niyo kung anong sabi ni Reverend Harper? Ako ay babalik sa loob. Bakit? Dahil sigurado ako, yung mga nasa loob, malaki ang porsyento, probability mapahamak na. They are doomed. But the problem, mamamatay sila ngayon na hindi nila kilala si Jesus at hindi nila naririnig ang good news. Kaya anong nangyari? Kahit meron siyang slot doon sa lifeboat, ay pinili niyang ibigay sa iba at bumalik siya sa lumulubog na Titanic to preach the gospel. To preach the good news. At ultimong yung kanyang life vest ay ibinigay niya pa doon sa isa. Na yun ay nung time na sinesharean niya about kay Jesus, ayaw tanggapin si Jesus. Nanginginig na sa lamig. Ayaw ko kay Jesus. Sabi ni Reverend Harper, tanggapin mo si Jesus. You need Jesus. Ayaw ko kay Jesus. Sabi nung lalaki. Kaya ang ginawa ni Reverend Harper, inalis niya yung kanyang life jacket, inihagis niya doon sa taong ayaw kay Jesus at ang sabi niya, siya, kung ayaw mo kay Jesus, mas kailangan mo yung life vest kesa sa akin. Dahil hindi ka pwedeng mamatay ngayon. Dahil pag namatay ka, alam ko kung saan ka pupunta. Impyerno ang punta mo. Ginibap niya yung kanyang life vest. Isinuot naman nga nung tao. At himalang na buhay at siya ang nagkukwento ng kanyang na-witness. Hindi ako yun ha, baka akala nyo ako. Ayun. At ang sabi po nung witness na yon, at after nung kanyang encounter with Reverend John Harper, nagpatuloy sa paglangoy si Reverend John Harper, isa-isang nilalapitan pa yung mga nalutang at nagre-respond, sharing Jesus to them. At ang sabi ng witness na ito, Reverend Harper died shouting, "Receive Jesus." This is his last words. Receive Jesus and you will be saved. Hanggang nawala na. This is love. This is love. Ang tawag po sa love na ito ay agape love. Selfless love. This is the love na ipinakita ni Jesus sa cross. And this is the love that the Lord is expecting na makita niya from us. Hindi po ito ginawang sine kahit anong ganda. 'Di ba? May napanood na ba kayong sine ni Reverend John Harper? Wala. Ang napanood natin kanina, kay Jack at kay Rose. At yung iconic nilang nakatayo sa unahan. Di ba? Tandaan niyo yun? At nakadipanggay yung si Rose.
At nakahayapos yata si Jack sa kanya, nakayapos nga ga, nakahawak sa baywang, di ko alam. At habang tumutunog yung anong simula nun? Every night I see you. Siya. Sabing dadalhan na laang eh. Okay. Oh. Near, far, wherever you are. Hindi ko alam kung ako'y kinikilabutan sa buses ko, ako'y nilalam. Alam niyo yun scam. Dahil yung iba tinisting na tumayo sa unahan ng barkaw habang naglalayag na gayam, ay ngiwi ang mukha sa hangin. Sa hangin. Ay bakit yon ang pansinin niyo? Kung napansinin niyo, ha? Hindi niyo na napansin, eh, puro kayo kinilig, kinikilig kayo eh. Sana oil. Hindi niyo na napansin eh. Samantalang yung kulot ng bangs din ni Leonardo DiCaprio hindi nagugulo. Paspas na paspas doon. Scam yan. Nga ngayon natin na-realize, ano, sa daming beses nyo nang napanood. Scam. Sa studio lang ginawa yun. Walang hangin. Testingin niya. Kung umakit to, magtatayo kayong gayon. Anyway. Eh, bakit hindi ginawang sine yung kay Reverend Harper? Kaganda lalo nung pagpapakita ng pag-ibig eh. Hindi eh. Di gusto ng marami yung ganong klase ng love na ilalagay mo sa movie. Ayaw natin ng gayon. Ayaw nga nating namamatay ang bida. Hindi ga? Kaya kita ninyo, bentang-benta sa atin yung mga namatay, nabuhay, namatay, nabuhay. Nabuhay na naman, hindi mamatay, matay. Oh. Dumami na dumami ang kamag-anak. Naglalaban-laban, magkakamag-anak pala. Oh, bentang-benta sa inyo yun, ano? Hanggang ngayon hindi pa tapos. Oh, yung mga natawa, parokyano. Ayaw natin ng ganong klase ng storya. Ayaw natin nung sacrificial love for a stranger. Ayaw natin ng ganon. Ang benta sa atin, yung sacrificial love for the one you love. Hawak ka lang dyan, Rose. Kasi pag bumitin din ako dyan, lulubog tayo. Isa lang ang lulutang dyan. Sige na. Pero Jack, lalamigin ka dyan. Okay lang ako, kaya ko pa. Basta, huwag mong kalilimutan ang pag-ibig ko sa'yo. Hindi ko na maramdaman ang kamay ko. Yan ang gusto natin, hindi ba? Ang mga benta sa hanggang mamaya, Jack, andyan ka pa. Andini pa. Ang gusto natin yung sacrificial love for the one we love. Pero ayaw natin nung mamamatay ako sa stranger. Ito matindi. Galit na galit tayo doon sa yung napahamak o namatay para iligtas yung nang-away sa kanya mula intro hanggang dulo. Tapos ang climax, siya pa ang namatay. Iniligtas niya yung nang-away. Galit na galit tayo. Anong tawag natin doon sa ganun? Pagka. Oo, wag niyo sasabihin ng salita, ha? Talaga. Walang gamot doon. Wag niyo sasabihin. Ang pagka, ano naman nun? Ganun. Ayaw natin ng gayon. Tapos ipaglabas mo sa sinihan, ikinakakunot. Sabi ng mga kasama mo, ano maganda ka? Kasama? Bakit? Namatay ang bida? Ayaw nating namamatay ang bida. Yung mga gusto natin, yung dalawa ang kalaban, iisa na ang bala, nahati ang bala, patay yung dalawa. Wala pang tumatalo doon kay Lito Lapid na yun eh, no? Matantid eh. Okay, tama na yan. Alam niya ng Diyos na ang kaya at pinakatodong gawin na kayang gawin ng tao yung mamatay para sa kanyang kaibigan, sa kanyang minamahal. Kaya sabi ni Jesus sa John chapter 15 verse 13, "Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends." Alam ng Diyos, ito ang kaya mo, tao. Ito ang alam mo, tao.
Yung sukdulang mamatay ka at ibigay mo ang iyong buhay para sa iyong kaibigan, para sa iyong mahal. Ang love ng Diyos ay ganito. Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Nung tayo'y mga may kasalanan pa, makasalanan pa, anong ibig sabihin yan? Kanino ka nagkasala? Kay Lord. Nung tayo'y mga nagkakasala pa kay Lord, namatay na siya para sa atin to show His love. Ang suma total, ganitong magmahal ang Diyos. Kahit kaaway pa tayo noon, mahal na niya tayo. Minahal na niya tayo. Ibinigay ni Jesus sa kanyang buhay para sa kanyang mga kaaway. Can we do that? Katahimik nyo. Can we do that? Yung number 1 basher mo sa Facebook, gusto mo nang i-block, then sasabihin mo, Lord, kung kakailanganin, willing po akong mamatay para sa Kanya. At tumahimik na ang JA1 San Jose. John chapter 13 verse 34, a new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. Sabi ni Jesus, I am willing to die for my enemies. I am willing to die for you even if you are my enemy. Dahil nagkasala tayo And then here comes Jesus once again saying, at itong isang bagong utos na sinasabi ko sa inyo, magmahalan kayo. Kagaya ng pagmamahal ko sa inyo, mahalin nyo rin ang bawat isa. Hindi kagaya ng pagmamahal ng katabi mo sa kanyang mga mahal, kundi kagaya ng pagmamahal ni Lord sa atin. Unconditional, selfless love. So ngayon, ituloy po natin. Dahil gusto naman nating matutunan ito. Sinong gustong matutunan itong love na ito? Sinong gusto niyang matuto siyang magmahal the way God loves us? Pag-usapan natin. Babalikan natin ngayon yung sinasabi ni Paul, the most excellent way. Ano ba yung love na yan? Number 1, love is patient. 1 Corinthians chapter 13 verse 4, itutuloy po natin yung sinasabi ni Paul, the most excellent way, Love is patient. Alam niyo man ninyo ito, like kino-quote niyo ito Pag Hearts Day, ito mga naka-post ninyo, ito mga naka-story ninyo Yan ang mga nakalagay sa chocolate, yan ang mga nakalagay sa flowers, sa gasol, sa bigas. May kilala ako, nagregalo sa girlfriend ng toilet bowl. Dahil nagpapagawa ng bahay nila yung girlfriend niya noon Bahay nila hindi yung bahay nilang future. Niregaluhan niya ng toilet bowl. Nga naman. Yung flowers will fade. Kita mo nga namang ngayon bianan na niya. Pag uupo yung bianan niya din naaalaala ang manugang. Matalino! Are, bigay ng aking mabait na manugang. Di ba? Matalino. Love is patient. Sabihin nga natin lahat, love is patient. Love is patient. Ano ba sa Tagalog yan? Ang pag-ibig ay matiisin. Matiisin. Yeah. Sabi naman nung isa, magtitiis? Magpapakamarter? Yang mga marter, binabaril sa lunita. Hoy, ayaw na ayaw magtiis. Parang ayaw na ayaw magtiis. Ang mga patient ay willing to wait. Everybody say, willing to wait. Willing to wait. Merong mga tao, patient, pag siya ang iniintay. Pero pag siya na ang pinag-iintay, ay wag na wag mong pag-iintay. Nakaranas na po ba kayong mapag-antay ng matagal? Yun talagang may tagal dahil yung ibang nag-amen, parang 15 minutes pinag-intay, natagalan na
Sabi nung iba, ano kang ginagawa mo pag nag-iintay ka? Ay, yung unang oras ako nakakakanta. Anong kinakanta mo? Anong humanda ka? Anong mga nakakanta mo? Ay, kay buti-buti mo, Panginoon. Can we do that? Can you still worship the Lord kapag pinag-iintay ka at napag-intay ka ng isang oras? Ay, pastor, ay ang akin, 2 oras. Ay, 2 oras na. Ay, yung sa 2 oras, anong nakanta mo? Ha? Sumigaw! Sa galit? Hindi. Sa galak! Ang lahat ng nilalang. Yun naman pala. Kalay napasigaw na 2 oras na Ay, pastor, pag 3 oras na nag-iintay, pag 3 oras na, ay umuwi ka na. Abay, 3 oras na. May sobra naman Bakit ang patient ay willing to wait? Kasi po ang love ay nagsasabing, mas importante ka sa akin, kaya willing akong maghintay sa'yo. Ang tao kasing hindi pasensyoso when it comes sa pag-iintay ay nagsasabing, mas importante ako at ang lahat ng tungkol sa akin kaysa sa'yo. Mas importante ang oras ko, mas importante ang schedule ko, mas importante ang mga nawawala sa akin because pinag-iintay mo ako. Pero ang taong patient, tinitingnan niya ang tao na mas importante kaysa sa kanya, kaya willing siyang mag-intay. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, patient tayo. Ano pa? Sabi nung isa, willing po akong maghintay, pastor. Okay? Pero may kasunod yan. Dapat willing maghintay na hindi nagagalit. Kasi merong willing maghintay pero humanda ka. May kilala ka kayong gayon. Wag mo ituturo, wag mo titingnan. Tiisin mo, wag mo lilingain. Ano pa? Yang mga patient, okay lang siyang pumila. Sino rito yung talaga namang hanap ang pinakamalapit na kamag-anak? Para laang wag nang pumila. Wala akong tinitingnan, ha? Nakapikit ako. Willing pumila. At kahit pa ay magtagal, at kung ayaw mong magtagal, di agahan. Yun lang naman yun, agahan mo. Nakaranas kaming pumila sa embassy ng Qatar. Ay talagang paagahan. Parang yun 8:00 ang simula ng pag-aasikaso ng mga nakapila. Anong oras po tayo naroon? 2:00, naroon na kamay. Ay taga-Bukir Ay sa may Magallanes pa ho yun. Hindi ka pwedeng magpatanghali. Ay ito matindi. Ay may nauna pa ho sa amin May nauna pa sa amin. Pagdating namin doon, may pila na. Matindi. Yun lang naman, agahan. At nang hindi ka magtagal sa pila. At kung ikaw man ay mapapila, you're willing to wait. Yun ang patient. Ano pong pakiramdam ninyo yung ikaw ang tagal ng pumila tas nasingitan ka? Pastor, ibang usapan na yan. Ako'y patient, pero pag gaya naman, talaga magiging patient yan sa akin. Iba na yan. Hindi. We will not tolerate yung mga gayon. Sasabihan natin. Pero kung magmatigas, hayaan mo na siya. Wala namang mababawas sa pagkatao mo kung naunahan ka sa pila. Parehas pa rin naman ikaw pa rin naman si Jason umali. Kahit maunahan ka sa pila, di ba? Tama ba ako? Jason umali.
Opo. Hindi po. Anong hindi po? Di ba? Ikaw pa rin naman yun, kahit maunahan ka sa pila. Ano pa? Sabi nung isa, hindi talaga ako nagtotolerate ng ganyan. Agahan nila. Sabi ni Pastor, agahan sisingit hindi. Hintay muna. Pagka naman buntis o matanda, pasisingitin mo. Anong buntis na matanda? Hindi ko sinabi. Buntis o matanda. Pasisingitin mo naman yung mag-giveaway ka. Ganun ang patient. Okay, sabihin mo, harapin mo nga yung katabi mo at sabihin mo, patient tayo. Parang hindi nag-a-agree yung katabi mo, ano? Hindi, patient yan. Nag-iisip pa yan, pero patient yan. Ano pa? Ang taong patient, he absorbs the wrong things done against him. Ina-absorb niya lang yung mga nakakasakit na ginagawa sa kanya. At hindi siya nagre-retaliate. Ang taong patient, hindi gumagante. Tapikin mo nga yung katabi mo. Dagaab na Sabi ko na may tapik laang. Ba't mo dinagukan na Alay, sadya lang matunog ang sasapnan. Kahigpit sa sasapnan, binanatan Tapik lang sabi ko. Manda ka sa ganti niyan. Pero dahil patient na yan, hindi yan gagante. Ano ang ginagawa ng taong patient? Ina-absorb niya lang. Pero hindi siya gumagante. Hindi siya nagre-retaliate. Ni planong gumante, hindi siya nagpaplanong gumante. Kahirap naman yan, pastor. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung alin ang mahirap. Naalala ko nung nag-training uli si Manny Pacquiao. Sino nga ang nakalaban? Anong pangalan? Anong? Barrera? Matagal na yun. Barrios. Ayun, si Barrios. Ay talagang nagte-training Anong ang tawag doon sa sinusuntok-suntok ng boksingero pag nagte-training? Punching bag. Punching bag. Ito napansin ko doon sa punching bag kahit anong daming gano'ng kalakas na suntok, ay tinatanggap lang ng punching bag, Nakakita talaga kayo ng punching bag na nung sinuntok, ay nanuntok dahil. Siguro sabi ng punching bag, sobra ka na. Wala pa, Wala pa tayong nakitang punching bag na gumante. Hingi natin ang biyaya ng patience ng isang punching bag. Sabi nung isa din ay yun aming kapitbahay, punching bag ng asawa. Iba yun. Ang sinasabi natin dito, hindi naman nagtotolerate ng kamalian. Yan sa mga susunod pa nating parts. And yes, part 1 lang po ito. Hindi naman nagtotolerate ng kamalian ng love Pero tinuturuan tayo ng love na wag gumante. Okay. Sino nakakakilala kay Stephen? Si Stephen po sa Bible, makikita po natin siya sa Book of Acts. Nung panahon po kasi nila, pinapatay ang mga Kristiyano Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner, Kristiyano ka ba? Pinapatay ang Kristiyano? Noon. Hindi pa tapos, sabi mo noon. Baka nervyos Ayan. Noon naman. Ikaw naman. New friends nga babagong umaten, sasabihin mo, pinapatay ang Kristiyano. Sabi nung isa, ba't di mo agad sinabi? Aray ko. Hindi. Noon naman, patapusin nyo naman. Okay. Pero alam nyo, ginawa kay Stephen nung nalaman ng mga taong galit sa Christian noon na siya'y Christian, dinala siya sa isang malawak na lugar at siya'y pinagbababato hanggang mamatay. At alam niyo po ba kung anong ginawa ni Stephen habang siya ginaganon? Acts chapter 7 verse 60, ang sabi po,
Si Stephen ay lumuhod at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo silang pananagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi niya nito'y namatay siya. Tayo kaya, pag may nagawa sa atin ng mali, pag mayroong nananakit sa atin, ano kayang sasabihin mo? Ano kayang isisigaw mo? Isisigaw mo rin ba ganito? Panginoon! Ano kayang isisigaw natin? Yung iba kasi ang alam ko ang isisigaw, sobra ka na! Ako naman! Gayong kaya, O kaya naman, Panginoon din naman ang isisigawan ako, Panginoon! Kayo na pong bahala sa kanila! Gayon ba? Hindi eh. Ipinag-pray ni Stephen ng mga pumapatay sa kanya. The same thing that Jesus did sa mga Roman soldiers na pumapako sa kanya, Lord, Abba, Ama. Hindi po nila nauunawaan. Ama, huwag niyo po silang parurusahan sa ginagawa nilang ito. Hindi po nila nauunawaan. Can you pray for your enemies? Opo, Pastor. Nare-realize ko po ngayon, I can pray for my enemies. Hindi pa ako tapos. Can you pray for your enemies while they're hurting you? ATM? Nag-iisip. This is what Stephen did. Wala tayong magagawa eh. We are in a cursed, fallen, and imperfect world. Kaya expected na ang nakatira dito ay imperfect being. There will be offenses done to you. Bakit? Basta may tao, malaki ang probabilidad na ma-offend ka. Basta may tao. Bakit? Hindi perfect ang tao. Kaya, hingin natin, once again, hingin natin ng biyaya na meron ang punching bag. Hindi nagante. Pastor, kahirap naman yan. Babalikan natin yun. Kahirap naman yan. Hindi gagante. Kahirap naman yan. I agree. Kasi meron talagang mga kagaya nitong mas madaling sabihin at pag-usapan kaysa gawin. Napaka-weak naman ang klase ng love na yan. Hindi nagante. Napaka-weak. But, nag-a-agree ka ba talaga na weak ang love na ito? Na hindi gumagante? No. Hindi weak ang hindi gumagante. Sapagkat ang paggante, ang pinaka-weak at pinakamadaling gawin. Kadaling gumante. Kahit di sinasadya eh. Yung, alam mo yung mabilis, yung masikwat? Yung punuan sa jeep, punuan sa basiki, natakid eh. Bago ka bumagsak eh, nasikwat mo pa rin yung nantakid. Kadaling gumante. Kahit nung maliliit na bata tayo, kitang-kita ng mga magulang natin eh, yan talaga naman. Sinasabihan na, nautay pa eh. Iiyak mo, tapos para ikaw hindi maparusahan, iiyak ka na din. Oh. Kadaling gumante. Yun ang pinakamahinang kayang gawin ng tao, ang gumante, dahil siya'y madali. Mas mahirap ang hindi gumante. So I conclude, ang hindi gumagante ay weak? No. Mas strong ang hindi gumagante. Dahil mas mahirap ang hindi gumante. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka lang patient, strong ka pa. Diba? Pastor, di naman ako gumagante. Pero yung nagpaparinig, gumaganti na yon. Yung nagpapatama, gumaganti na yon. Hindi naman po ako, Pastor, gumagante.
Yung hindi mo pinapansin, ganti mo yon. Galit na kayo sa akin. Yung sina-silent treatment mo, yung silent treatment mismo ang ganti mo. Pastor, hindi naman ako naganti, kaya nga hindi ko na kinikibo. Yung hindi mo pagkibo sa kanya ang ganti mo. Pastor, wala na ako susuutan sa inyo. Wala talaga. Mas strong ang hindi naganti. Sabihin mo nga, mas strong ang hindi naganti. And there's no need to ganti. Bakit? Ang sabi ni Lord, vengeance is mine. Sa Diyos, ang paghihiganti, huwag mong pakialaman yan, hindi yan iyo. Yan tayo eh. Ako ang umorder, ako nag-add to cart, ako ang bumayad, ikaw ang umubos. No! Pag hindi iyo, wag mong papakailaman. At ang vengeance ay kay Lord. Ang sabi ni Lord, vengeance is mine. Pastor, pag hindi ako gumanti, gayon na lang, walaan na lang. Hindi, kay Lord, walaan, hindi walaan yan. But vengeance is not our role. Ay, anong role natin? Our role is to forgive and to pray for them. Kahirap, pastor naman yan. Mahirap nga, aray. Pero lalo na't kapwa mo Kristiyano, ang gusto mong gantihan, makinig ka. Dahil ang Diyos ay may babala. Sabihin mo nga, babala. Asawa ni Babalu. Hindi. Joke lang yun. Pinatatawa ko lang kayo, kaseryoso nyo eh. Ang babala ni Lord ay ito. Lahat ng tumanggap kay Hesukristo bilang Diyos, Panginoon, tagapagligtas niya ay nakabilang na sa lipi ni Abraham at nakabilang na sa pamilya ng Diyos. At ito ang pangako ng Diyos. Susumpain ko ang mga susumpa sa inyo. Yan na nga baga sinasabi sa atin. Church, your role is not to gante. Our role is to forgive and to pray for them. Can I hear an amen for that? Amen. Yung nag-a-agree, pumalakpak ng the best kay Jesus. At yung mga nananakit sa inyo, they don't know what they're doing. Kaya, ang role natin is to pray for them and to pray for them sincerely. Kasi may warning si Lord. Susumpain ko ang mga sumusumpa sa inyo. If God is for us, who can be against us? Ibig sabihin, those who are against us, they are against God. Kaya, our role is to pray for them sincerely, Lord. Hindi nila naiintindihan. Lift up your wrath against them. We pray for them. Give them chance na magbago. Pray for them. Amen ba? Amen. We need to pray for them sincerely kasi pag may nananakit sa iyo, nilalagay nila ang sarili nila sa di magandang katatayuan. Kaya pray for them. Ano pa? Yang mga patient, tinitiis ang kaibahan. Saan nasusukat pa ang patience na isang tao? Pag nagkasama-sama at iba ang ugali. Ang patient na tao, tinitiis ang kaibahan ng kasama. Sabihin mo nga, tinitiis. Hanggang kailan, pastor? Kasasabi ko lamang ang tanong mo naman agad hanggang kailan? Binibigyan ang patience ang tao
binibigyan ng panahon na magbago. Alam nyo kapag gusto mo agad baguhin yung tao, hindi yun love. Kaya ako nga gusto siyang magbago dahil mahal ko siya, dahil gusto ko siyang mapabuti. No, that's not love. And that's not patience. Kasi ang patience, willing to wait. Bigyan mo ng panahon na magbago. Di ba? Kasi kapag yan inaarasti mo at inaagar mo, hindi yan love. Bigyan mo ng panahong magbago. Sabihin mo nga, bigyan ng panahon. Pastor, nabigyan ko na ho ng napakahabang panahon. Bigyan mo uli. Ito naman, isa pa. Si Dr. Thomas Cooper. Ito naman po late 1500s. Nung time pong iyon, alam naman natin, walang computer pa, walang internet, so napakahirap mag-research. Alam niyo po ba kung anong ginawa ni Dr. Cooper? Nag-edit po siya ng dictionary. In-improve po niya manually. So talagang nagre-research siya, mano-mano. At nakapagdagdag po siya sa dictionary ng 33,000 new words. Katsaga. Ay, pastor, hindi kayo wala ng internet, mano-mano, pagre-research, paano ginawa niya? It took him 8 years of work. Katsaga, ano? Ka-patient na tao na rin. Alam ko tayo, ganun din no? Pag yung wala kayong magawa, nagbabasa kayo ng dictionary. After yung magbasa ng Bible, di ba, nagbasa kayo ng Bible? Tapos nung nabobore na kayo, nagbasa kayo ng dictionary, ano? So, balik tayo kay Dr. Thomas Cooper. Alam niyo ang nangyari? Ilang taon niyang tinrabaho? 8 years. At ito po ang nangyari. Nung malapit na niyang matapos, yung kanya hong asawa ay nagalit sa kanya. Sabi niya, puro ka na trabaho. Umiikot na lamang ang buhay mo dyan sa ginagawa mo. At alam ko na, sabi ng asawa, para matapos na ito. Ito ang ginawa ng asawa. Sinunog niya ang lahat ng ginawang mga research, lahat ng paperworks ni Dr. Cooper, sinunog ng asawa. Yung pinaghirapan for 8 years. Kung ikaw kaya si Dr. Cooper, anong gagawin mo doon sa asawa mong iyo? Anong susunugin din? Patience nga pinag-uusapan natin dito Pagbalik, may pinuntahan lang nag-exit lang si Dr. Cooper. Pagbalik niya sa kanyang opisina, nakita niyang sunog yung kanyang mga pinaghirapan for 8 years. Sabi niya doon sa kanyang asawa, ano nangyari rito? At ang sabi ng asawang may tapang, sinunog ko! Tapang? Yan tayo Alam niyo kung anong sinabi ni Dr. Thomas Cooper? Pabuntong hininga at ang sinabi, Dina kasi ang pangalan ng asawa niya, Dina. Dina. Anong Dina? Natuto. Dina, ang laking problema nitong ginawa mo. At pagkatapos nyo sabihin yon, ano pang ine-expect nyo sasabihin ng isang taong na-upset? Sa iba-iba, pagkatapos nun ako, talaga naman. Ngul-ngul maigi yaw. Sino rito yung binilin mo yung sinayang sa anak mo? Nag-cellphone, tapos sinaamoy mo yung sunog na. Ano sabi mo sa anak mo? Ay, balik rin naman natin. Yung ikaw ang nagsaing sa, binilin mo sa iyong inay.
at nasunog. Ano sasabihin mo sa iyong inay? Ay, hindi. Wala akong masasabi. Mas matapang ho sa akin. Okay. Wala na hong sinabing kung ano pa si Dr. Cooper. Whew! Lord, biyayaan niyo po kami ng gayon. Walang mura. Walang bunganga. At anong ginawa? Naupo uli sa kanyang mesa, nilinis ang dumi, at nagsimula uling isulat ang kanyang kailangang gawin, and took him another 8 years. Kung sa tingin mo ay patient ka na, Dr. Thomas Cooper set the bar high. Sabihin nga nating lahat, sa biyaya ng Diyos, patient ako. Amen. Palakpakan nga natin ang the best of Jesus. Number 2. Dalawa lang ito. At sa susunod na linggo natin itutuloy. Love is kind. 1 Corinthians 13:4. Love is patient. Love is kind. Ano ka sa Tagalog yung kind? Mabait. Mabait. Ay pag naririnig natin yung salitang mabait, ano ka napasok sa isip mo? Daga. Bakit gayon? Sa halip tao, ano? Have you noticed that? Pag narinig mo yung salitang mabait, sa halip na tao ang maiisip mo, katabi mo, kapitbahay mo, asawa mo, anak mo, ang naiisip mo yung daga. Bakit nga? Hindi ba baka dahil mas sanay na tayong ang daga ay mas mabait pa kaysa sa tao? Isang bagay na alarming. Rare ang mabait. Supposed to be hindi rare ito eh. Because we are created naman na mabait. Alam niyo yon? We're created na mabait. Because we are created according to the image and likeness of the Lord. At ang Diyos natin mabait. So therefore, dapat mabait ka. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, dapat mabait ka. Patunayan mo after service. Saan tayo? Ano ba yung mabait? Yang mabait ay maganda ang loob. Kaya ako sinabing ang mabait ay maganda ang loob kasi merong mabait sa panlabas. Pakitang tao, may hinahangad sa banda-bandariya. Ano pa? Ang mabait ay ito. Ang mabait ay yung siya'y patient tapos ina-apply niya. Ano ibig sabihin? Kindness is patience in action. Bakit? Ito kasi yun eh. Mapapansin natin sa mababait na tao, yung mababait na tao, nasasabi mong mabait ang isang tao, una, pag siya ay mahinahon. Sino rito yung kapag nakakita ka ng taong mahinahon, ang nasa isip mo, nasasabi mo, kabait noon. Kasi mahinahon. Tama? Sinong kilala nyo ditong mahinahon? Anong may hinahamon? Iba yon. Sino yung kilala nyo ritong mahinahon? Ako may kilala ako, si Pastora. Yung akin pong wife, mahinahon yun. Eh, pag galit sa mga anak eh, nakakatuwa eh. Galit na ako. Naku, nanonood yun ng live. Galit na ako. Queen! Elise! Bilisan mo! Ganon siya magalit. Paano po magalit sa inyo, Pastor? Iba. Mahinahon yon. Talagang yun eh. Hagyan ng makaimik. Bakit, Pastor? Ay, hindi na makaisa sa akin. Hindi. Iba pa yon, iba pa. Ibang topic yun.
Sino kilala niyong mahinahon? Wala kayong kilala. Alam niyo yung aking wife, yaan nyo nang maikwento ko't wala naman siya din eh. Mamaya pa naman pag-uwi ako makukurit. Kahit po yung kanyang obi, nagsasabing yang iyong asawa, napakahinahon. Kahit sa panganganak, mahinahon. Di ba, mga kakababaihan, mga nanay, paano ka magiging mahinahon sa panganganak? Kasalanan mo to! Kasalanan mo to! Galit na galit sa asawa na. Ganon. Tapos yung may mga nurse na nagkukwentuhan, galit na galit ka, no? Nakakairita, sasayan nyo, nagtatawanan pa kayo, naghihirap ako din eh. Paano magiging mahinahon? Parang mahirap, Pero yung OB mismo niya nagkukwento sa akin, Mister, yung misis niyo napakahinahon. Kahit sa panganganak, minustra pa sa akin nung OB niya nung una doon sa panganay, ganun raw mga anak. Mahal, alam kong nanonood ka. Love is patience. Kailangan ko ng example eh. Masusubok ang kahinahunan niya mamaya. Okay. Ano ang impression mo sa mahinahon magsalita? Kabait, di ka? Kabait nun. Kaya kahit di mo pa nakikilala, ang tingin mo na agad ay mabait. Kasi mahinahon siya eh. Pag gentle sumagot, laging ang ini-equate mo na agad siyang mabait. Tama? Sino nag-a-agree sa akin? No. Ganun kasi nga. Ano pa? Bakit maganda yung gentle? Mahinahon. Pag gentle sumagot, napapayapa kahit yung taong galit. Yung may na-encounter ka na galit na galit. Galit na galit. Ba't nga mayroong mga tao, yung lagi na lang naka-angel? Para sa Batangas lang ata yung angel eh. Ano pag ang ibang salita daw? Lagi nakagasing. Naka-angel, yung laging ang ugat ay banel. Yung mga tipong, nasaan ang chinilas ka? Ang chinilas ka? Nasaan? Labasan yung mga kasama sa bahay. Sinong kaaway? Sinong kaaway? Nasaan ang kaaway? Wala, hinahanap ko lang ang chinilas ka. Ay, pambihira ka naman. Naghahanap ka lang ng chinilas. Tawa si Caleb eh. Ba't ka nariyan? Okay. Pag yun ay sinagot mo rin ng pangil, ay naku, karibok na yun. Hindi na yun, tatagal na yun. Chinilas na hinahanap ako? Oo nga, ikaw nagtagaw. Aning ko chinilas mo, bahang-bahaw. Wow, ang bango mo ha, ang bango mo. Yan na. Ginamitan na ng anteng. Yang mga may anting pang iyan sa gigil, pagkatapos na service, kayo mag-stay ha, at kayo pagpe-pray ko. Pero, kung ang nakausap noong mga gigil na gayon ay mahinahon, ano gang hinahanap? Hinahanap ko lang yung chinilas. Diga, nag-iiba na. Ang gentle sumagot, napapayapa kahit yung taong galit. Ang mahinahon, nakakapagpahinahon. Sabihin nga nating lahat, ang mahinahon, nakakapagpahinahon. Kaya alam ko nung gagawin ko mamaya pag-uwi. Mahal. Ay pag hindi mahinahon, pataasan yan. Pataasan yan. Talagang yan pag sinimulan ng do, ikaw sasagot mo, re! Me!
Mataas na yan. Hindi ko na kaya. Mataas na masyado yung... You know what I mean? Mamaya yan, ano pa naman. Mahirap pa naman pag ang kausap mo yung hysterical at historical. Manda ka. Uungkatin na niyan pati mga kahapong nagdaang ayaw mong balikan. Eh, ikaw, napakabait mo. Ay, tanda mo nung una tayong nakita. Ay, nako, kakala mo naman na pagkakalinis-linis mo. Siya na. Hysterical, historical. Wala dito na. Amen. Ano ang impression mo sa mga taong laging nakaangel? Mabait? Hello, Jollibee. Ano ang impression mo? Kung ang impression mo sa taong mahinahon ay mabait, ano naman ang impression mo agad sa taong laging nakaangel? Matapang, hindi mabait, masungit yan. Sabi naman nung isa, ikaw naman, wag mo naman agad isiping masama ang ugali na re. Hindi mo pa lang siya kilala. Halika, lumapit ka, magsasama ka, kilalanin mo at makikita mo mabait naman. Anong sasagot mo? Ay, ayaw ko nang makilala yan. Ay malayo pa lang ako'y parang galit na. Lalo na pag lumapit ako. Diba? Parang shield na agad. Hindi mabait naman yan. Baka hindi mo lang siya kilala. Ay, hindi kilala. Okay na ako. Anong okay na ako? May idea na ako. Okay na, sapat na yun. Diba? Ayaw mo magsasama sa ganyan. Church, kung lagi pong tayong nasasabihan na mataas ang boses natin, panahon na para magsaya. Hindi. Panahon na para magbago tayo. Pag napapansin mo ha, lagi kang nasasabihan sa iyong pag-imik. At pag marami na ang nagsasabi, nagpapaalala sa atin na tayo'y laging nakaangel, panahon na. Panahon na para tayo magbago. Hindi na iisa, hindi na dadalwa, hindi na tatatlo. Marami na sila. Aba, panahon na. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, sabihan mo ako ha. At nang mabago ko ha. Naintindihan mo? Reka. Kayo may natututunan. Palakpakan naman natin si Lord. Lord, salamat po. Salamat po sa word. Tuloy na natin next week ito. Kahaba pa eh. Next week na. Yaing bitin at nang kayo bumalik. Praise God. Sige nga, tayo po lahat ay tumayo. Sabihin nating lahat, sa biyaya ng Diyos, tatanggap ako ng biyaya at kakayanan na umibig na kagaya ng Diyos. Pag-ibig na punong-puno ng patience. Pag-ibig na punong-puno ng kindness. Lord, help me. Gusto kong matuto na magmahal kagaya ng pagmamahal mo sa akin. At habang ikaw ay nakayuko at nakapikit, I want you to focus sa presence ni Lord na actively moving upon our midst today. And I want you to ask forgiveness sa mga panahong hindi tayo nakakitaan ng patience. Let's ask forgiveness sa mga panahong hindi tayo nakakitaan ng kindness. Lord, forgive us. At salamat po dahil ikaw ay Diyos na mahabagin, Diyos na mapagbiyaya, Diyos na nagpapatawad sa mga humihingi nito sa iyo.
And today, Lord, as we prayed kanina, give us the grace to love kagaya ng pagmamahal mo sa amin. I pray and declare in Jesus' name na ang JA1 San Jose ay pamilya ng Diyos na punong-puno ng pag-ibig na nagbubuhat sa iyo, punong-puno na wala ng ibang tendency kundi ang mag-umapaw ito at maibahagi, maiparanas namin sa aming kapwa. Punong-puno ng love na merong pagtitiis. Punong-puno ng love na may kabutihan. And Lord, patuloy niyo po kaming turuan the most excellent way. Thank you so much, Father. To you alone all the glory and honor. This we pray in Jesus' name. And everybody say, Amen. God bless you. Sige po, makakaupo na po tayo.